Sa iba pang balita, 5 ang nasawi sa 4 na magkakasunod na insidente ng pamamaril sa Quezon City kahapon. 2 lalaki nakasakay sa motorsiklong wala raw habas na namaril. Ayon sa motoridad, posibleng droga ang pinag-ugatan nito. At live mula sa Quezon City may report si Ian Cruz. Ian. Yes, Ivan, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy ang manhunt ng QCPD upang madakip ang 2 suspect na walang habas na namaril sa North Fairview sa Quezon City. Killer highway kung tawagin ang kahabaan ng Commonwealth Avenue dahil sa kabi-kabi na aksidente. Pero ang pamamaril na nangyari dito kahapon, tila lalong nagpatotoo sa bansag na ito. Sa kuwang ito ng CCTV, bandang 1:30 na madaling araw kahapon, makikita ang pagtumba ng isang motorsiklo at pagbulagta ng rider. Mapapansin ang isa pang motor na sinasabing sinakyan ng namaril sa rider. Patay ang biktimang si Rodelo de la Cruz, 34 na taong gulang dahil sa tama ng bala sa dibdib. Sunod na tinarget sina Angeli Augis at Helmer Gabronino na sakay noon ng motorsiklo. Sa Regalado Avenue natagpuan ang kanilang bangkay. Ilang minuto lang ang lumipas, pinagbabaril naman ang isang babaeng kabababa lang ng sinakyang bus. Bangkay na ang biktimang si Elodia Grace Go ng madat na ng mga otoridad sa kanto ng Bronx at Regalado Avenue. May 100 metro lamang ang layo sa ikalawang pamamaril. Ang mga narecover na basyo ng bala malapit sa kanilang mga labi tumutugma sa mga nakuha sa una at ikalawang pamamaril. Sa kabuuan, 8 basyo ng bala ng 9mm ang nakuha sa magkakahiwalay na crime scene. Posible ho na isa lang may kagagawa nito. Kasi kung titingnan po natin yung ginamit po na baril, halos isa lang po yung used cartridge, yung basiyo ng baril. 9mm po yung nakita natin. 5 hanggang 10 minuto lang inabot sa pagkitil ng 4 na buhay. Paniwala ng mga pulis, random at wala naman talagang target ang 2 nakamotorsiklong suspect. Isa rin po sa tinitingnan natin yung baka meron namang kaaway o kaya may mga threat. Pero as far as we know, sa initial investigation, wala po. Tsaka wala silang connection sa isa't isa. Base sa pagsusuri, malapitan ang pamamaril ng mga suspect na nakasuot daw ng itim na damit pero walang helmet. Kwento pa ng ilang gwardya, may isa pang muntik mabiktima. Tindero raw sa isang burger stand. Itutukan daw siya ng gunman pero hindi pumutok ang baril. Baka raw naubusan na ng bala ang mga suspect. May isa raw scavenger na nakakita sa mga namaril. Inimbita na siya ng mga pulis sa kanilang tanggapan. Tinututukan na rin daw ng QCPD ang isang grupong posibleng nasa likod ng pamamaril. Tinitingnan po natin na maaaring drug-related o dahil nga sunod-sunod po yung mga anti-criminality operation natin dun sa area, pwede rin pong yung mga kagrupo rin po ng mga nahuli natin na suspect. Patuloy ang direktiba sa ating Philippine National Police na pag-igtingin ang kanilang pagtugis sa mga salarin, sa mga insidente ng pagpatay at karahasan laban sa mga mamamayan. Iniimbestigahan din kung may kaugnayan sa kaso ang pagpaslang sa isang mangalakal ng basura sa kahabaan din ng Commonwealth Avenue. Pero base sa inisyal na investigasyon, kalibre 45 ang ginamit sa pamamaril. Dito ang unang pagkakataong may namatay sa lugar dahil sa pamamaril. Kaya hindi maiwasang kabahan ang ilang residente hanggat hindi pa nahuhuli at napapanugot ang mga nasa likod ng krimen. Sana mahuli yun para hindi na kami kakabahan dito. Natatakot din po. Kasi po, Kasi kung nakakaano naman mag-ano ng tao. Ivan, ang pangako naman ng QCPD ay babantayan nila ng 24 oras ang bahaging iyon ng North Fairview upang hindi na nga muling maulit yun nangyaring mga pamamaril. Samantala, Ivan, nananawagan din ang QCPD sa mga residente na maaaring may kinalaman o nakakita sa mga pamamaril na makipag-ugnayan sa kanila upang mas mapabilis daw ang pagresolba sa mga naganap na pamamaril, Ivan. Iyan, ano nang na-establish sa puntong ito? Sinabi ng mga polis kanina sa report mo, mukhang hindi raw konektado. Marami silang mga pinag-iisipang pinagmulan nito, posibleng droga o posibleng may iba pang dahilan. Pero ang common sa mga ito, yung lugar, ano? Parang nakasentro doon sa area ng Regalado at Commonwealth yung mga krimen. Ano kaya ang ibig sabihin nito, Iyan?
Ivan, ang malinaw dyan, ano, sinasabi sa atin ng QCPD, ng PNP, na maaari yung mga suspect na namaril sa lugar na yan ay taga dyan din. Ano? Sinasabi nila na alam nila kung kailan sila papasok, kung kailan walang mga pulis na nagpapatrolya, kung kailan mga pulis na walang nag-checkpoint, alam nila kung saan sila mag-exit. At ang sinasabi nga, Ivan, ano, maaring yung mga suspect na yan ay yung mga kasamahan ng mga nauna nang naaresto sa mga isinagawang anti-criminality campaign ng PNP. Kaya naman gumaganti sila dahil nga naaresto na yung ilan sa kanilang mga kasamahan itong mga nakalipas na linggo at mga araw, Ivan. Iyan sa mga nangyari ngayon, napaka-brazen nung ginagawa ng kung sino man ang nasa likod ng mga pamamaril na yan. Nakakita na ba tayo ng dagdag na police visibility sa area? Kanina, Ivan, ano, nung tayo ay nandoon sa bahaging iyon ng North Fairview, may mga nakita talaga tayo ng mga pulis. Yung mga mobile patrol nila ay paikot-ikot doon sa area. Pero pinangako rin talaga, Ivan, ano, ng mga taga-QCPD na kanilang babantayan ng 24 oras yung bahaging yun dahil ayaw na nga nila na muli silang masingitan sapagkat itong sunod-sunod na mga namatay doon sa area o pinatay doon sa area ngayon ay sobra-sobra ng araw. Ano, kung madadagdagan pa yan ay talagang baka naman mapulaan ng QCPD at ang PNP na nagpapabaya sila. Kaya naman pinangako nila, Ivan, na babantayan nila yung area na yan at magsasagawa nga raw sila nung talagang malaliman o puspusang pagpapatrolya at katunayan, Ivan, ano, sinabi sa atin ng QCPD na tinap na nila yung lahat ng kanilang investigating body, yung iba't ibang mga teams ng investigation at mga follow-up ay tumutulong na dito ngayon sa effort ng SIDO at ng buong QCPD para mahanap talaga yung dalawang suspect na yan at kung meron pa nga sila mga iba pang mga kasama, Ivan. Ian Cruz, maraming salamat.